si Erap Estrada at ngayon na pinagdadamot ang pagpapanagot kay Sara Duterte, hindi mangingimi ang kabataan. Nanakawin ni Sara Duterte. Mga kasama, muli po tayong narito sa gate ng Senado. Ipakita po natin ang ating galit. Kung nanakawin ng isang sistema na patuloy na hinahayaan na ang mga korap ay hindi nananagot, kaya ang kabataan ay patuloy na lalaban. Ang kabataan ay patuloy na pupunta sa lansangan. Kaya ngayon, tinatawagan natin si Ming Gomez mula sa Anak Bayan. Ang kabataan, mga kabayan, Lumalaban! Ang kabataang lumalaban! Mga kababayan, narito na naman po tayo sa tarangkahan ng Senado. Kanina, narinig natin ang saloobin ng iba't ibang sektor. Ang mga narinig po natin ay kaparehong saloobin ng mga kabataan dahil kami pong mga kabataan ay nakapaloob din sa mga sektor na ito. Sa bawat pondong ninanakaw ni Sara Duterte sa sektor ng edukasyon, ang bawat salaping ninanakaw ng gobyernong ito sa mga manggagawa at magsasaka ay salaping ninanakaw sa mga kabataan. Ngunit mga kasama, alam niyo po, kaming mga kabataan hindi na nagugulat sa paulit-ulit na pagtataksil, sa paulit-ulit na kawalang integridad ng gobyernong ito. Bakit? Ang Senado pong ito na patuloy na nambabaliwala sa impeachment ni Sara Duterte ay ang parehong Senado na taon-taon pinagdaramutan ng sapat na pondo ang edukasyon ng kabataan. Sa datos mismo ng gobyerno, 100 milyong mahigit na mga kabataan ang hindi nakapag-aaral dahil ginagawang negosyo ng gobyernong ito ang aming edukasyon. Habang ang Korte Suprema na nagdesisyon na unconstitutional ang impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan, iyan ang parehong korte na nagpahintulot na ilibing sa libingan ng mga bayani ang numero 1 magnanakaw na si Marcos Sr. Kaya hindi po nakapagtataka na kayang baliin ng Korte Suprema ang batas at ang konstitusyon para lamang pagtakpan ang malawakang korupsyon, para lamang iabsuelto si Sara Duterte. Pero mga kababayan, batid po ng mga kabataan na wala tayong aasahan sa gobyernong ito. Kaya ngayong araw, Martes, matapos ang ilang araw ng kanselasyon ng mga klase, narito ang kabataan piniling lumiban sa mga paaralan upang sumama, upang sililin si Sara Duterte dahil alam namin kung ipagkakait ng gobyernong ito ang hustisya, kinakailangan ang pakikiisa, ang pagsama ng kabataan sa lahat ng saray ng lipunan upang ipaglaban ang tunay na hustisya. Ngayon mga kababayan, huwag po nating kakalimutan, tayo po, ang ating sama-samang pagkilos ay higit na makapangyarihan, higit na mas malakas sa kung sino mang politiko. Ayan po ay pinatunayan na ng mga nagdaan nating tagumpay ng ating patalsikin ang pamilya Marcos sa pangunguna ng kabataang makabayan, sa pangunguna ng mga manggagawa. Iyan rin po
ay pinatunayan ng kabataan ng mamamayan ng ating patalsikin si Eric Estrada, at ngayon na pinagdadamot ang pagpapanagot kay Sara Duterte, hindi mangingimi ang kabataan, hindi mangingimi ang sambayanan, na ariin ang lansangan, ituring ang lansangan hindi lamang bilang paaralan, ituring natin ang lansangan bilang isang malawak, pinakamakapangyarihan na hukuman na hahatol sa lahat ng kurap, sa lahat ng mabang abuso, dahil sa huli tanging mamamayan ang magbibigay ng tunay na katarungan. Kaya huwag magtataka ang gobyernong ito na ilang dekada man ang lumipas, patuloy ang mga kabataan, maraming mga kabataan ang patuloy na lumilisan sa kalunsuran upang tumungo sa kanayunan, mag-organisa at magpakilos sa hanay ng manggagawa at magsasaka, dahil alam natin na tanging sa landas ng pakikibaka ng mamamayan lamang natin matatamasa hindi lamang ang hustisya, pagkos maging ang mas malinaw na kinabukasan, isang kinabukasang wala na ang tulad ni Duterte, isang kinabukasan na wala na ang tulad ni Marcos Jr. Kaya naman mga kababayan, ating isigaw, makibaka! Huwag matakot! Huwag matakot! Makibaka! Ang tao! Ang biggest mula sa agham. Siyentista ng bayan! Magandang hapon po mula sa agham, isang grupo ng mga makabayan at makamasang siyentista. Talaga namang nakakagalit, no, itong lantarang korupsyon sa gobyerno, sa mismong karanasan ng mga siyentista. Napakarami ang kinakaharap namin ng mga suliranin, mula sa delayed na sahod, contractualization, kawalan ng sapat na pondo para sa research and development, at kakulangan ng lokal na industriya na tatanggap at magbibigay oportunidad sa ating mga science professionals. Kasabay nito, patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng bilihin habang nananatiling mababa at nakarampot ang sahod. Ramdam din natin ang hirap sa paghahanap ng pondo para sa mga research projects, mula sa simpleng pagbili ng mga lab materials at mga chemicals hanggang sa kakulangan ng job openings para sa mga researchers. Sa kabila ng mga ito, makikita sa 2025 na national budget natin, no, yung prioridad ng gobyerno, 2 bilyong piso ang kinaltas sa UP. Walang dagdag pondo para sa DOST, at sa halip na palakasin ang agham at teknolohiya at iba pang social services, napupunta ang pondo para sa confidential funds at pork barrel, o di kaya sa mga questionable infrastructure projects kagaya ng mga flood control, na kitang-kita naman natin itong mga nakarang araw na hindi epektibo sa pagtigil sa mga pagbaha. Mga proyektong kinukurakot lang din naman. Imbis na ilaan ang pondo ng bayan sa pananaliksik sa mga tunay na proyekto na makakasagot sa mga problemang kinakaharap natin sa pang-araw-araw, ginagamit ito para sa pagpapayaman ng matiwaling opisyal at sa pagpapatubad ng mga polisiyang mas lalo lang nagpapalala ng krisis pang-ekonomiya. Hindi ito maayos na pamamahala. This is systemic corruption and it must end. Simple lang naman ang panawagan namin. Transparency, accountability. May karapatan ang mamayan na malaman kung saan napupunta ang kanilang buwis. At dapat itong ilaan sa mga serbisyong pampubliko, kagaya ng edukasyon, healthcare, research, at pagpapaunlad ng mga lokal na industriya. Hindi dapat ito ginagamit
para punuin ang bulsa ng iilan. Nananawagan kami ng paglilitis at pag-convict kay Sara Duterte na sa halip na humarap sa investigasyon ay patuloy na iniiwasan ang issue at pinapanatili ang katiwalian. Lalo lang pinapalala ito ni Marcos Jr. na paulit-ulit ang pagharang sa impeachment process para protektahan ang kanyang sariling kapangyarihan. Hanggang ngayon, dinadaan tayo ng Supreme Court sa technicalities sa halip na pag-usapan ang mismong laman ng impeachment cases. Lalo lang nitong pinapaigting ang impunity o yung ideya na kayang makawala ng mga makapangyarihan sa kanilang mga kasalanan nang walang consequences. The Filipino people do not deserve this. No, we don't deserve this. Bilang mga siyentista at bilang mga mamamayan. Kaya nananawagan ako sa lahat na magkaisa tayo para sa laban na ito. Marcos, Silin! Duterte, panagutin!